nanunumpa. Natutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang alkalde. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at tilag, at sa kanyang yumi at ganda. Ito ang sinumpaan kong tungkulin. Paglingkuran ang bayan ko. Bayan ko, lumihag ka, nasadlak sa dusa. Bibigyan mo ako swerte. Anong kombinasyon sa tingin mong papatok? Kombinasyon? 7-28. Huwag mo lang ihiwalay yung 7. Numero ng langit yun. Mananalo ka dun. Ako? Kaya natin. Sige na nga. 7. Tayo mo itong inaalagaan ko. Sige, magkano? Todo mo na yan para mas malaki. Dito na. Yan. Huwag nanalo ka, ha? 50 yan, ha? Diretso, ha? Tumbok, ha? Wala ka na sukli. 50 pera mo, ha? Sige na nga. Oh. Inalagaan ko pa naman yan. Maraming salamat, Rodora. Oh, sige. Thank you. Basta ako. Oh, sige. Magandang umaga, Tay. Good morning. Taya ka naman sa akin, oh. Baka swertihin ka. Yun dati. Oh, sige. Sige. Ha? Time O, doon na to, Tay, ha? Okay. Sige. Kumusta nga pala yung anak mo? Wala pa eh. Hindi sumasagot. Huwag ka mag-alala, Tay. Babalik at babalik din yun. Pag nagpapadala siya ng pera, di ba? Sige, nauna na ako, Tay, ha? Salamat. Okay. Pabalik-balik yung lagnat. Pero minsan sumisigla naman siya. Eh di patingin mo. Ano ka ba naman, Betong? Yun ang iniiwasan ko. Makagastos. Iway, kung lagnat, laki lang yan. Wala kang dapat alalahanin. Alam mo, ito rin tandaan mo. Oh. Pag ako gumaso sa gamot, wala nang kakainin yung dalawa. Budget. Ito. Kaya ka naman, oh. Baka swertihin ka. Mamaya na bola nito. Baka Van Aldi. Pati ba naman sa simbahan? May pili ito naman. Ayaw mo. Mababasbasan yung mga taya nyo. Kayo, ma'am. Alam mo, Oo nga. gusto ko niyan. Dali. Lulubo yung pera mo. Sigurado. Dali. Sige, ipompiang mo sa 21. Pompiang 21 na. Pompiang mo, ha? Tumbok sa gitna ito, Yes, ma'am. go. Hindi ko na Tumbok mo. ililista, ha? Baka may pulis, eh. Sige. Tara na. Sana manalo ka. Hey, magkano mong bangus? Isang bangus mo. 50. Ilang kilo yan? 50, wala bang tawad? Sige, bigyan niyo na rin ako ng 1 kilo. Okay. Ano ho bang masarap na luto? Thank you. Baka may tawad pa po. Sige, te, 1 kilo tsaka. Mayor, parang si Mayor. Te, dali ha. Mayor. Oh, Mayor, maawa po kayo. Ano nangyari? Yung anak ko po, tinamaan po ng dengue. Oh, dadala niyo sa ospital? Opo, Mayor, pero nangangailangan po ng dugo yung anak ko. Naubusan daw po ng stock ng ospital. Huwag kayong mag-alala.
Tawagan ko yung head ng health center, ha? I-coordinate natin yan sa hospital. Eh, Mayor, hindi lang po yung anak ko nagkasakit ng dengue. Marami pa pong mga bata nagkasakit ng dengue. Ha? Yun, sana po matulungan niyo po kami, yung mga bata. Tara na po tayo dito sa tabi. Ay, Mayor! Oh, Liway! Sa ilang mababayaran ko lang po yung tricycle ko. Ikaw pala yan. Kailangan niyo po ba ng tricycle? Oo. Sige po. Tagay lang, ha? O, kamusta anak niyo? Ito nga po si Melanie ko, hindi ko alam kung tinutubuan ng ngipin. Pag pinapakain ko po, walang gana. Dali niyo sa health center yan. Bukas sa bukas para malaman natin kung ano yan. Ito, bibili na nga lang po ako ng panlugaw. Baka sakali kumain na siya Ay, siguraduhin niyo, dadalhin siya sa health center, ha? Medyo laganap ang dengue ngayon. Opo. Ha? Salamat po. Sige. Sige po, ingat po kayo. Okay na tayo ulit. Opo. Ingat ka. Ay. Dumating na ba si Chip? Eh, tingnan naman ang mukha mo. Nagsimba ka na ba? Ako, Andy, wag mo akong asarin. Matumal ang kolekta. Bakit? Naghigpit na rin sila sa'yo? Buwisit tong konsyal na to. Sip-sip kay Mayor, ang sarap upakan. Dagdaw-dagdaw. Oh, latag nyo na. Ano nga palang numero mabenta ngayon? Eh di, hulog ng langit, Chip. Chip, baka pwede mong palstan ng numero ko. Kahit konting swerte lang. Ano ka ba? Kung anong resultang lumabas na numero doon, yun na yun. At kung anong sabihin doon sa taas, yun na yun. Tara na, umpisa na natin. Baka abutan tayo rito, no? Oo nga. Alam niyo ba si Melay? Muntik nang nahuli ng mga barangay tanod doon sa barangay nila. Oo. Pati barangay ngayon, nakikialam na rin. Eh, paano naman? Nagpapalakas kay Mayor. Alam mo naman. Masyadong epal yung mayor dito sa Lagros. Pati si boss, nabibisit na. Simulan na natin. Unang bola. 3-4. 34. Pangalawa. Go. Magkano to? Medyo mahina ngayon, Gob, eh. 1.2 na lang. 1.2. Bakit ganun? Kasi, Gob, si Mayor, nagbabanta na sisirain daw yung operation. May naniniwala, may natatakot din. Sabihin mo kay Pulido, pag ganito na ganito, hindi lang 45% ang kukunin ko. Gagawin kong 50%. Sige, sir. Pararatingin ko sa kanya. Sabihin mo, magastos ang security ngayon. Lugi naman dahil dyan. Yung bastos sa mayor nyo, inalok mo na ba? Sa halagang 10,000 a day, napatahimik natin yung mayor ng San Simeon. Sir, last month ginawa namin yan. Pero binalik yung pere. Hindi lang bastos, ha? Mayabang yung mayor na yan. Napupuno na ako talaga sa Santiago yan.
Eh, sa totoo nga lang, sir, pati ako. Lagi niyang sinasabon eh. Talaga, ha? Sige. Bigyan na lang natin ng isang pagkakataon. Isang tawad na lang. Taasan mo alok sa kanya. Gawin mo 15,000 kada araw. Okay, sir. Pag tumanggi pa siya, bigyan mo na ng leksyon. Hay nako! Natalo pa! Nakuha lang pa ako ng 2 piso. Kahit man lang 200 sana na panalunan ko. Ha? Buset! Oo nga ako, tita. Anong oo nga ho? Dahil dyan sa tito mong magalimang babae, kaya tayo nagkakaganito. Kung minamalas ka naman talaga, mamumuti na tong dilat kong mga mata, hindi pa ako nabibigyan ng bonus dyan sa opisina na yan. Mabigyan ka man, hahabulin ka pa, ikaw pa ang lalabas na masama. Ah! Sana lang ipagbawal ang pagkakasakit. Lord, please lang, kahit 1 taon lang makaipon lang ako. Bakit? Ano yun? Baka Ay! Anak! 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 Bakit may dugo siya? Anak! Anak, bakit may dugo ka? Anak! Anak ko! Anak ko! Joseph! Joseph! Oh. Bakit? Ang daming files ng tatay mo dito sa bodega. Akala ko ba iniwan niya sa dati niyong opisina lahat ng trabaho niya? Mukhang may tinago siyang iba dito eh. Kasi itong isa, tungkol sa logging concession sa Laon. Alam mo, I think your father discovered something. Wala ba sa nabasa mo yan? May ilan-ilan pero walang clear links eh. Meron dito news report na may nagtayo daw ng logging operation sa Laon pero rumors lang daw. Galing mismo sa DENR. Tapos ito, may cassette. Cassette? Kaso micro-cassette lang ito eh. Wala akong player para dito. May kilala ka? Wala eh. Ano kaya naman yan? Hindi ko alam, pero I think we'll find something really interesting in here. Sa tingin ko, alam ito ng tatay mo. 12 years ago pa. Dok, ano po sabi ni DOH? Magpapadala daw sila. Pero baka bukas pa, Mayor. Tumawag na rin ako sa probinsan. Hanggang ngayon, wala pang sagot. Di ba pwede i-transfer doon? Iba doon ngayon? O fans, Mayor. 3 rito kailangan salinan ng dugo. Wala kaming stock, Mayor. Eh, sino-sino pa sila? Meron pang sanggol dito, Mayor. Dito tayo, Mayor. Ito, Mayor. Mayor! Iway! Mayor, si Melanie po! Dali siya sa provincial hospital. Kailangan siya salinan ng dugo. Ngayon na agad. Mayor, inalaman daw ang sekretary. Yusek. Opo, dito pa lang po sa Lagros. I need to coordinate with the other mayors para malaman kung meron din doon. Ngayon po, maubos na po yun na... Yes. Opo, opo. Po. Ako sabi si Go. Halika na.
Karen, sumama ka sa akin. Magkatid natin sa Karen sa ospital. Samahan mo ako, ha? Halika na, halika na. Mayor! Anong milagro nagatid sa inyo dito? Gob, pumutok po ang dengue sa Lagros. Gob, emergency situation na po to. At ang daming batang tinamaan. Ito nga po, ngayon may shortage tayo sa gamot at dugo. Baka pwede tayo Teka. Di ba sabi mo, kailangan dumaan tayo sa tamang proseso? Gano'n karaming kailangan? Bayaan mo si Mayor magsalita. Mamaya sabihin nito, hindi tayo sumusunod sa tamang proseso. Mamaya kung ano-ano namang akusasyon ang marinig natin mula sa batang ito. O ano, Mayor? Bilisan mo. Mukhang emergency itong sitwasyon. Gob, pwede ba tayo mag-usap? Anton, pakisamahan mo muna si... Anong pangalan mo, Iha? Karen. Magkakilala kayo. Miss Karen sa clubhouse. Gob, hindi po ito ang panahon para mamalitika. Nag-iisa ang doktor sa center. Habang nag-usap po tayo ngayon, 5 bata nag-aagaw buhay. Dinala po namin sila sa provincial hospital. Teka muna. Kung natatandaan mo, matagal ko nang pinropose yan. Magtatayo ako ng bagong provincial hospital sa Sibilan at ikaw palalakihin mo ang health center sa Lagros. Anong ginawa mo? Hinarang mo ng hinarang. Hinarang mo lahat ng project ko para sa mamamayan ng Sibilan. Oh, tapos ngayon, sabihin mo sa akin ganito, ikaw ang may ayaw eh. Di ka ba kailangan sa Manila? Absent ka naman sa Kongreso. Tumaas ang attendance ko. At hindi na ako most absent congressman ngayon. Proud ka na nun. In fact, may sinusulong kami panukala ngayon. Bakit? Di ba katatapos na ng eleksyon? Nagpapapogi ka na naman. Alam ba na kundi dahil dun sa sinabi mo sa akin, hindi ko gagawin yun? Anong sinabi ko? Sinabi mo kung ano yung tama. Good. Mga patutsada ka pa na kailangan malinis, kailangan walang anomalya, kailangan dumaan sa tamang proseso. Ano ngayon? Kapag may namatay sa mga batang yan, sino sisisihin mo? Ako? Gob, hindi ko kaya magpakatapong katulad niyo. Yan ang problema sa mga bagitong katulad mo. Kung makapagsalita kayo, akala mo alam na lahat-lahat. Bata, proud ako sa mga nagawa ko para sa probinsyang ito. Oo, trapo ako. Pero trapo na maraming nagawa. Eh, ikaw? Gob, hindi po ito tungkol sa akin at sa iyo. Ang humingi ako ng tulong galing sa inyo... Ano? Humihingi ka ng tulong? Sa akin? Tama ba? Narinig ko? Okay, ho. Sige. Tuloy niyo yung provincial hospital. Pirmahan ko.
Ayun. Pero huwag kang mag-alala. Idadaan natin sa bidding, pero siyempre, kami na ang bahalang pumili. Okay? Okay. Sige, sa inyo na yun. Sa inyo na yan. Basta, i-release nyo na po yung medical supplies at equipment na kailangan namin. Pati yung mga doktor. Bago ho lumala yung epidemya. Sabi ko na eh. May pag-asa pa Lagros sa'yo, Mayor. Di ba sabi ko nga, hindi naman tayo dapat mag-away eh. Alam mo ba na ikaw ang unang naglakas loob na nagsabi sa akin? Nang alin? Na isa akong trapong epal. Hindi ba? Eh, kaya nga buti nandito ka. I just want to thank you for your honesty. Is this your strategy? Are you setting all this up? Wala ako sa... Alam mo ba na as we speak, baka maraming bata ang tumitirik na mga mata nila sa emergency ward? Yun ang pinunta namin dito. Hindi mo ba narinig? Maraming namamatay ngayon sa labas, pero tayo, nandito tayo. Ano nangyari? Okay na, inayos ko na. Mayor, gusto niyo bang patid ko na kayo? Okay na. Okay na kami. Tara. Ano nangyari? Ayos na. Oh, so bakit galit ka? Dahil nakipag-areglo ako. Anong areglo? Pipikit na ako ngayon sa bidding ng renovation ng Provincial Hospital. Basta mapadala nila ngayon ang kailangan natin. Ba't ka pumayag? Dahil alam ko iipitin nila ako. Karen, di ako makakapayag na mamatay si Melanie. Hindi sa kamay ko. Ba't hindi ka pa matulog? Nena, alam mo ba, kumalat na. Hindi na lang sa Lagros, pati San Nicolas, San Simon. Hindi handa ang provincial. Pati department hindi handa. Naalarman niyo ng ibang departments, di ba? Yan na nakipag-areglo kay Gob. Sabi ko sa kanya, pag pinadala niya lahat niya ng medical equipment at supplies na kailangan namin, hindi na ako haharang dun sa bidding at pag-renovate niya sa ospital. Para sa emergency, pinigay ko yung gusto niya. Pag naipit ka na ng sobra, wala na ibang paraan. Hirap talaga pag napapaligiran ka ng mga gamit. Hindi ko lang talaga matanggap na bibigay ako sa kanya. Babawi tayo sa ibang paraan. Bukas pupunta ulit kami sa Laon. Dadalawin namin si Tess ng aksidente. Mag-ingat ka, ha? Kapag may nangyari sa'yo, di mo papagtawad din sarili ko. Kaya kong sarili ko. Eh, di tumiklop din si Loco. Nakita mo sana yung mukha niya. Hindi makapagsalita. Kung may video lang ako YouTube ko yun eh.
Nahuli mo rin ang weakness. Oo, pero aasarin ko muna siya ng konti. Para malaman niya kung sino ang totoong nagpapalakad ng sibilan. So, anong gagawin mo? Hindi ko muna ibibigay yung hinihingi niya. Para siya sisihin ng mga constituents niya. Balita ko hindi lang daw sa Lagros Kaya nga, uunahin ko yung ibang mga bayan para malaman ng mga taga-Lagros na ang mayor pala nila walang ngipin. Diba? Huwag mo naman masyadong itulak yung tao sa pader. Alam mo, ikaw nakakahalata na ako sa'yo. Minsan di ko alam kung kanino ka talaga kampi. Ang ibig ko lang naman sabihin, huwag mo masyadong galitin yung tao. Malay mo, maging running mate mo pa yun, di ba? O, hindi ang saya mo. Ayokong mangyari yun dati sa forum. Ikaw yung nagmukhang masama. Kailangan ko umuwi ngayon, ha? Nag-aalboroto si Sylvia. So, dodoblehin ko na yung budget, ha? Alin, ang budget? Ano man na yun? Diyan ka magaling, eh. Sige na. Sige na, okay na yun. Ikaw naman masyado kang siloso kasi. Siyempre, magsiselos ako pag ganyang kagandang kasama. Ma. Asa si Dad? Andun kay Eliza. Don't pretend that you don't know. Para tayong mga ulol. Kunyari, hindi natin alam, pero alam naman natin lahat. Hindi lang natin sinasabi. Dahil pag sinabi mo, baka biglang maging totoo. I'm getting tired of all this, Anton. Ikaw? I guess sanay na ako. Yun ang kinatatakutan ko. Ang masanay ako. I've put up with all these women in the past. Minsan, meron siyang nabuntis. Nakunan yata or something. Hindi ko na matandaan. Pero despite that, andito pa rin ako sa likod niya tuwing nangangampa niya. Kahit ang lahat ng mga taong kinakamayan niya, alam na hindi akong kasiting niya sa kama. Imagine, alam ko lahat ng sikreto niya. Alam ko kung paano niyang minaniobra ang mga projects niya. Kung paano niyang pinatahimik yung mga critics niya. Kung ano yung mga maintenance medicine niya. Pero, ako ang kahuli-huling babae makakaalam kung sino mga babae niya. Pang-ilan na nga ba ito, Anton? Ha? Ba't ako tinatanong mo, Ma? Ibang bata pa ako, ganyan na yan. Kung sa bagay, you have a point. Kaya muna ako. Amoy muebles ka. Pwede ba, Sylvia? Ito na nga, umuwi na ako. Tony, nakainom ako, kaya pwede ba? Huwag na tayong maglokohan. Pag hindi na ako lasing, pwede na tayo magpanggap ulit, di ba? Sylvia, sige lang na. Ako ang patitigilin mo? Si Eliza, hindi mo patitigilin? Si Eliza, business partner natin. Kaya umayos ka.
Tony, alam ko lahat ng sikreto mo. Kaya pwede ba, ikaw ang umayos? Dahil pag ako nagpanting, baka madulas tong dila ko at maibulalas ko lahat ng nalalaman ko. Sinabi mo? Sinabi mo? Ulitin mo sinabi mo, sige. On the other hand, baka naman hindi na ako kailangan dumulas pa ang dila dahil naamoy na ni Mayor ang lahat ng baho mo. All I have to do is to confirm all his suspicions. Hindi mo ko kilala talaga. Sige, subukan mo lang, ha? Hindi mo pa alam kung ano ang pwede kong gawin sa'yo. Sigurado ka bang faithful siya sa'yo? Mas bata si Joseph. Mas sariwa. Ang sabi nga nila, first love daw never dies. Makinig kang mabuti, ha? Dahil minsan ko lang sasabihin ito. Kaya ka maganda, kaya ka mayaman, kaya ka sosyal. Dahil sa ibinibigay ko sa iyo. Hindi ako nagkulang sa iyo. Hindi ako nagkulang sa inyong lahat. Kung yung mga presidente nga, mga senador, 3-3, 4-4 ang mga kabit. Ikaw, pasalamat ka na lang, hindi pa kita nilalaglag. Subukan mo ako, Sylvia. Sige lang. Subukan mo ako. Karen, hindi pa ba dumarating yung medical supplies natin? Hindi pa, Mayor. Gusto mo tawagan ko na lang ulit yung governor's office? Sige. Mayor! Pepe! May pinapasabi lang sa akin ang concerned citizen ng Lagros. Sino yun? Maupo ka. Salamat. Sana daw mapagtuunan mo ng pansin ang local economy natin dito. Hindi ko maintindihan. Yan. Alam mo ba, Mayor, kung gaano kalaking pera ay papasok nun dito sa atin? At kung talagang concerned ka, pwede mong gamitin to sa mga proyekto mo at serbisyo. Ano? Mayor, 4 na milyon ang pinakamalaking kolekta natin dito. Araw-araw sa buong sibilan. 15 mil ka doon, araw-araw. Sa loob na isang buwan, halos kalahating milyon ang para sa'yo. Isipin mo na lang na pork barrel mo ito. Malaking maitutulong to sa constituent mo, Mayor. Para lalo mong maipatupad ng maayos ang iyong mga proyekto at mga gandang serbisyo. Pepe, bibigyan kita ng pagkakataon, ha? Kakasuhan kita o magre-resign ka? Mayor, nagmamalasakit lang naman ako. At isa pa, hindi mo kilala ang binabangga mo. Ganon. Sige, ganito na lang. Kakasuhan kita, tapos sisisandin kita para magkaalamanan na.
Years ago pa natutukan na ito ni Ernesto Santiago, ang tatay ni Joseph. At base sa mga nakatago niyang documents, mayroong palang involved na German entrepreneur, si Gustav Bauer. Si Gustav Bauer. Kalat-kalat yung mga nakasulat sa documents pero sa tingin ko, mas magiging malinaw ang istorya kapag narinig natin ang nakalagay sa tape na ito. Ito, dala ko. Pakisubukan mo na lang kung gumagana pa. Pakisabi kay Yusek, hanggang ngayon wala pa rin kami natatanggap na supplies. Palala ng palala ang sitwasyon dito, oh. Mayor, andito na po yung mga supplies at ilang mga doktor. Dito ho. Congressman. Mayor, si Dr. Lina at si Dr. Marco. Nandito sila para tumulong sa inyo. Congressman, salamat ha. Mr. Your father, thank you. Hindi ito alam ng dad ko. Sigurado hindi siya papayag. At wala ka rin kasamang press? Hindi naman natin yung kailangan para tumulong, di ba? Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at tilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan kong binihag. Thank you. Thank you, Congressman. Nasadlak sa dusa. dadating. Anong nangyari? Baka alam na nila. Sen, sandali. Ayoko nang maulit yung dati. Hindi ako papayag na may mamatay na naman.